Kung medyo madilim nakikita nyo nasa kotse po niya si Ginoong Ronald Llamas. Dahil galing po yan sa taping po ng Open Safe House na ginanap sa Trinoma, kung saan po ay, pwede na ba sabihin ko sino nakasama mo doon, Ronald? Oo, okay lang. Hindi naman sikreto yun eh. Oo, nandoon si Mar Rojas, katabi ni Ronald sa ni Ces Drilon. Ayun. Akala ko pa naman dito nag-taping si Tito Ronald sa Hindi, view deck. doon. Kaya hinihintay kong pumasok dito sa studio. Ay, Laging naku, nasa kotse, parang si Kong Luistro. Siyempre dahil si Ronald yan, gusto niya sa isang social na lugar gawin niya. Kita mo sa mga wine Siyempre. and Oo nga. Siyempre. Yeah. Oo. Alam nyo kami mga alta. Wow. Hindi kami sa TV5. Hindi kami sa TV5. Yeah. Social. Papa-interview. Correct. Eto na tayo. Alam ko pag-uusapan natin si Ka Robin eh. Pero unahin ko na to. Ano ba naman tong election naman pinanggalingan, di ba? Yung preparasyon for debate. Ano ba itong kumakalat ng litrato na kinakalat ni Risa Hedarian na tatakbo ka daw presidente tsaka si Manny Mogato ang partner mo? Biruan yan sa safe house. Correct. Biruan yan. Dahil nung nakita ko yung baha, sabi ko, tatakbo na ako. At si Manny Mogato ang aking vice president with portfolio, Secretary of National Defense. Ay, oo. No, Secretary of National Defense. Dahil sigurado ko, hindi niya ako papabagsakin. Dahil mas matagal na panahon siya ay tulog. Paggising Correct. naman siya ay mumukbang. Correct. No, kaya siya yung ideal vice president. So, Ay, pwede ba? Patotohanan ko yan. Sa coverage talaga nung araw, ganyan talaga si si Tito Mogato. Manny. Correct. Hindi, kahit sa story ko namin, balik sa story ko kami sa umaga, nakakatulog. Okay. Nakakatulog. Pero teka, Ronald. Ang problema, Joby, Oh. may mga naniwala. Oo nga daw eh. Nilabas daw sa pahayagan eh. Balita ko. Pero, pagpalagay na natin, para makapag-komento ka rin dito. Kasi nga, malabo na naman na makipagdebate yung ibang mga kandidato dahil doon sa gustong gawin ng COMELEC. Kung kayo nga matutuloy, syempre kayo, kakasa kayo sa mga debate na yan. Pero ano masasabi mo sa mga hindi kumakasa sa debate? Dapat hatulan sila ng mga botante. Dapat hatulan sila ng sambayanan. Tatakbo kang presidente tapos debate lang, umaatras ka na. Hindi maganda yon. So dapat maging kasama yan sa measuring stick. Yes. No, para sa mga kandidato. Kung hindi gagawing obligasyon niya ng COMELEC, no? Ibig sabihin, wala rin kakwenta-kwenta yung COMELEC kung hindi nila gagawing obligasyon. No? Pagpalagay na natin na hindi nila gagawin, di ba? Di yung mga botante na ang gawing obligasyon niyan. Yes. No, yung iba kasi hindi pumupunta sa debate, tingin nila okay lang naman, they can get away with it. Wala namang maniningil sa kanila eh. So dapat sa mga succeeding elections ay singilin na sila. Kung ikaw ay tatakbo sa isang elective position, local as well as national, kung debate lang, hindi mo papakayan tumalo. Kung debate lang, natatakot kang iladlad ang iyong plataforma, dapat, hindi ka karapat dapat na iboto. Wag na iboto. Wag na iboto. Ganun kasimple yun. Yeah. Sige. So basta kami suportado namin ng Mogato and Llamas. Ano yan? Liamog? Lamog. Lamog daw. Liamog? Liamog? Liamugin. Liamugin. Ayos sa pangalan Pero, Tito Ronald, puntahan ko na. Puntahan. Liamugin ang baha. Liamugin ang kapsyon. Yan. Ayan, ang maganda. Okay ba? na. Okay yan. Pwede. Mase, Sige, go. puntahan na natin tong usapin ng alias, Tito Ronald. Ito bang paghahambing ni Senador Robin Padilla doon sa ating mga bayani at saka yung mga nakasulat dyan sa mga resibo sa confidential funds, katanggap-tanggap? Paano ba natin dapat ilarawan to? Yan yung dilema ko dyan eh. Dahil a part of me, ayaw nang patulan yung napakatalino nating senador. Dahil ang linaw-linaw naman nung kanya mga pinagsasabi. Di ba? Pero, siyempre, kailangan pa rin natin ipaliwanag dahil number 1 pa rin naman siya sa survey. So, yung mga naniniwala pa rin sa kanya, kailangan paliwanagan natin. Di ba?
Although kahit part of me, parang nanliliit eh. Ba't pa kailangan ipaliwanag ito, di ba? So Oo. anong Kaya, paliwanag ba yung dapat nating ibigay? malinaw naman yung mga alias ng ating mga bayani. Di ba? Malinaw naman yung kaibahan niya eh. Yeah. No, yan ay alias para sila ay hindi mahuli at patayin ng estado. No, ng gobyerno, panahon ng Kastila, 'di ba? Panahon ng diktadura, no? etc. No? Malinaw naman yung kaibahan niyan. Ikalawa, wala naman silang confidential funds. Yung usapin kasi rito, accountability para sa confidential fund na mukhang hindi naman talaga binigay dun sa dapat pagbigyan. Diba? Yun yung usapin na yan eh. Kaya nga kine-question natin yung mga aliases na yan, si Pong Pagong, no? Si Meow Meow Pusa, no? Si Ngit-Ngit, si Belat, no? Hindi lamang dahil nakaka-insulto yung mga aliases, kung hindi dahil may pera ng gobyerno na ginastos dyan eh. Diba? Kaya napakalaking non-sequitur yung nire-raise ni Robin Hood Padilla. No? Napakalaking non-sequitur. Kung hindi na na-realize yan, no, dapat hindi siya maging senador. No? Lalo na re-election ni siya sa 2028. No? Hindi naman ako ganong katalinuhan. Pero hindi rin naman ako ganong kabobohan. No? Siguro kapantay ko lang ng konti si Joby. No? Konti. Oo. Follow Si up. Joby ng konti. Follow up tungkol dyan. Para updated tayo, Ronald. Yung, kasi nagkaroon ng reaksyon na panibago si Senator Robin Hood Padilla kanina. Napakaramdam niya, lahat lang ng mga hindi usumang-ayon sa kanya kahapon, sa kanya interjections, ay mga trolls lang. Troll ka, Tito Ronald. Okay. Oo. Posible. No, posible. No? Nababasa ko yung mga comments sa kanya. Mga tunay na tao yun eh. Yeah. Mga tunay na tao yun. Organic yun eh. Pero syempre, pag ikaw ay naikakanto dun sa mga malimong mga opinion, yan ang best excuse. Hindi tunay itong mga bumabati ko sa akin. Mga trolls lang ito. Mga synthetic trolls lang ito. Yeah. No? Kaya nga, yun ang mahirap dito eh. Diba? Sasagutin mo pa ba yan? Alam mo naman na yung lahat ng sinasabi niya, wala namang halaga. Pero dahil may nakikinig pa rin sa kanya, dahil meron pa rin naniniwala sa kanya, kailangan nating gawin ito. Kailangan nating ipaliwanag. Diba? Yun yung problema dyan. Tito Ronald, puntahan ko naman yung yung Rule 18 o yung sub judice rule dun sa impeachment court. Kasi syempre, kasama din dito si VP Sara. Dapat din ay sumunod siya kasi lahat naman ng parties daw ay kailangan sumunod. So you can't talk about the merits of the case outside of the court, no? So si VP Sara, kung hindi sumunod Tito Ronald, una, bibigyan muna siya ng warning, formal warning. Kung hindi pa rin sumunod, 30,000 na multa o fine. Si VP Sara naman, hindi naman niya kinikilala yung authority ng impeachment court or jurisdiction ng impeachment court dun sa kaso niya. So, how can you compel VP Sara na sumunod dito? At ano yung magiging consequence? Kung sabihin niya, magbayad dyan. Baliwala yung Rule 18 kay Vice President Sara. Una, sabi mo nga, yung kanyang katauhan, wala namang sinasamba yun eh. Wala namang sinusunod yun eh. Malibang kay Invictus. No? Ikalawa, siya ay Vice President eh. Impeachable officer siya. So wala siyang pakialam sa mga rules na yan. Kaya nga siya nasa gitna ng isang impeachment eh. Diba na wala siyang balak sumipot dahil ang tingin niya, she cannot be compelled dahil nga impeachable official siya. Ano ba naman yung Rule 18? No? Kaya naman niya magbayad ng 30,000 dahil the last time na nakita ko, billion yung kanyang bank accounts eh. Kahit inconsistent sa kanyang salin. So ano ba naman yung 30,000? Sabi nga ni Robin Hood Padilla, ano ba naman yung kaya ko bayaran yung 30,000 na yan eh. Diba? Another non-sequitur. Ang issue rito ay, susunod ka ba o hindi? Si Vice President Sara,
100% sure hindi siya susunod. So, so for you, useless ito as far as VP Sara is concerned, no? Tito Ronald? Yes, it's useless para sa kanya. No? Oo. Gusto nga niya ipapatay yung presidente at saka yung first lady, no? Gusto nga niyang pugutan ng ulo yung presidente. Gusto nga niyang itapon yung bangkay ng tatay ng presidente sa West Philippine Sea, 'di ba? So, anong magko-compel sa kanya na sumunod sa isang Rule 18? Wala. Reasonable ba para sa iyo within the impeachment court context, Tito Ronald, itong Rule 18 sa impeachment court nga? Dahil hindi, sabi nila ang impeachment court hindi naman normal court daw. So why not luwagan ng konti? Hindi ko maintindihan itong Rule 18 na ito, 'di ba? Una, public yung impeachment. Hindi naman ito yung mga kaso sa korte na private, na hindi pinapalabas sa buong bansa. Ito pinapalabas sa buong bansa. So, hindi ko maintindihan bakit hindi ka pwedeng magsalita publicly. Very public yung hearing. No? Siguro, pwede mo sabihin yung proper decorum. Yung bawal ka magmura, no? Bawal ka manginsulto, di ba? Etc. Pero wala tayong magagawa. Yun yung sinabi ng presiding judge. Oo, yun ang sinabi ng presiding judge. Sabi kasi ni Attorney Tranquil sa amin kagabi, you don't want to shepherd the public into a certain stand, a certain opinion. Kaya ganyan yung Rule 18. Well, public nga yung hearing eh. Diba? Public yung hearing eh. Ano pa yung isi-shepherd mo? Nandun na nga nakikita na nga yung prosecution, yung defense, at saka yung mga defense lawyers na senador. Nakikita mo na eh. No? So, it doesn't hold water. Yung shepherding argument na yan. Very public na yung yung trial eh. No? Tapos, to sustain the attention ng court of public opinion, kailangan mo maging performative. Diba? Halimbawa, itong mga judges, itong mga prosecutors, itong mga defense lawyers. So lahat ng kanilang interviews ay kinancel na nila. Yeah. No? Kinancel na nila. Meron kasing mga kailangang ipaliwanag sa mamamayan, sa court of public opinion, na hindi mo mapaliwanag or hindi mo ma-elaborate during the trial. Yun sana yung role nila, to elaborate. No? To elaborate. No? Dahil yung publiko, to sustain their attention, kailangan ipaliwanag mo sa kanila yung mga over-judicialized terms, over-judicialized processes. Dahil hindi naman lahat tayo abogado eh. Diba? So, yun yung disservice nitong Rule 18 na ito. Yeah, I see your point, Tito Ronald. At saka nakikita rin naman natin parang iniisip ko nga paano yung line of questioning ng Senator Judge. Kahit naman magtanong siya, sometimes nakikita mo na yung leaning eh. Oo nga, ang practical actually nung opinion ni Tito Ronald. Yeah. Okay. Mali kayo dyan. Dahil sabi ng isang senador, neutral siya. Talaga ba? Okay. Ronald, gusto ko lang na gamitin mo ang pagiging Dalai Lama mo, no? At kaya yung magaling kumapa ng future. Maraming mga observers, lalo na yung mga talagang mahilig sa politika, yung medyo bumabasa na beyond do sa mga talagang inuulat na nagaganap sa mga miyembro ng minorya. The fate of Loren Legarda, the fate of Jinggoy na nagpunta ng ospital kahapon dahil sa meniscus tear, issue niya. Tapos Marcoleta at yung mga nasa Senado pa pero parang mukhang tumatahimik. Should we read beyond what is really seen so far? Ano ba ang nangyayari sa kanila? Tama ba yung impression ng iba na parang na-tame sila ng konti? Of course. Yung isang online seller na senador, medyo bumabait, 'di ba? Maliban sa madalas na siya mag-absent, no? Hindi na siya masyadong bumabanat ng ganong katindi. Lalo na mukhang ang daming kaso na haharapin siya, no, in the near future.
Diba? Oh. So, pwede mong tignan yan na lumalambot siya. Kalawa, no, kung yung mga nakakulong ay mabibigyan ng bail katulad ng isang ex-senator, then pwede mong sabihin na lumalambot na sila. Diba? Yung nasa abroad na naka-sick leave, no? Nagsasend na rin niya ng feelers. Kung siya ay makakabalik, malinaw kung anong ibig sabihin ng kanyang pagbalik. So, yes, maraming nangyayari behind the scenes. Pero ang pinaka-chilling effect kasi dyan, si Marcoleta. Oh, okay. Si Marcoleta ay makukulong. Anybody can be charged and arrested. Yun yung hindi not lost in translation Para sa kanila. dito sa mga minority. Although, sino ba naman ako? Wala namang aamin dyan eh. Yan ay factor. Yung akin lang ay kuro-kurong kaunti. Dahil tinanong ako ni Joby eh. Okay. So, paano natin itatranslate yung nagiging attitude ngayon ng online seller na sinasabi mo, Tito Ronald? Uy, meron paano pa- ba natin dalawa dapat i-interpret yun? Pero Sabi mo nanlalambot. Isama Yeah. mo na dalawa yung magkapatid doon na hindi lang isa, 2 pairs. So, ikaw na ba? Tatlo nga Yes. actually. Okay. Oh. Yes, oo. Well, kung titignan mo yung kanyang kulay, parang namumutla siya ng husto. So, Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, medyo kinakabahan siya sa kanyang political future. Okay. No? Medyo kinakabahan siya. Yung other pair. Yung kanyang kasaysayan naman ay flip-flopping eh. Kaya hindi ako magugulat kung siya ay mag-flip-flopping uli. Yung other Diba? pair sa Minoria. Other pair sa Minoria. Dalawa yung sinabi mo ngayon, meron pang isa pang magkapatid sa Minoria. Yung dalawang magkapatid, mas madali 'yon. No? Kahit yung mga kaso nila ay bailable. Pero sa kanila kasi it's a business empire. Yeah. No? So, mas ang usapin sa kanila, hindi lang usapin ng makukulong o hindi. Usapin ito ng negosyo. Okay. No? Na para sa aming mga elites ay mas compelling, no? Mas Ayun. compelling, mas mahalaga sa amin 'yon, di ba? Yung isa naman, maraming Damocles sword sa ulo. May ICC, may plunder. Hindi ako magugulat kung magbabago 'yun ng posisyon. Kaya ang pinaka-solid lang diyan na matitira, posible, no, ay the presidential sister, no, na nagkasunugan na ng tulay sa kanyang kapatid, at siyempre, the most intelligent of all the senators. Sino? Parang may duda kayo kung sino. Most intelligent, syempre yung number 1. Oo, Not sure. Siyempre, di ba? Siyempre. So, yun safe yung to pinaka-solid. say na sina business magnate at saka sina online seller ay pwedeng may negotiation ngayon. Ganun ba yon? Tama ba na sabihin yon? Pwede. Iiwanan ko na lang sa pwede. Okay, sige, sige. Hi. Pwede. Yeah. Kukulitin ko pa sana eh. Oh. Kukulitin ko pa Ba't sana si hindi Ronald na? eh. Pero hindi ko na Merong makukulit oras. kasi 57 na eh. 55 pa lang. 55 Oo, pa lang ang ba? totoong oras. Oo. Okay. So, ano pa ba? Yung last na lang, yung tukol dun sa, alam natin na importante yung proseso na gaganap sa, medyo magseryoso tayo bago tayo mag-end kay Tito Ronald. Seryoso yung usapin ng mga nagaganap na pagtalakay sa Senado. Pero nawawalan na ng gana yung iba manood, maybe because yung oras or maraming ibang factors. Paano ba natin maibabalik yung atensyon ng tao doon talaga sa mga detalyeng nakukuha sa Senado? Yun nga yung problema dito sa Rule 18 eh. Mas lalong makakabawas ito sa atensyon. Dahil mababawasan yung drama, mababawasan yung performative, no? Mababawasan yung paliwanag na kailangan ng mga tao, the court of public opinion. No? So, within the process,
kinakailangan mo ng more of Lorna Kapunan. No? Kinakailangan mo more of Ligutan. Di ba? Kinakailangan mo ng more of those people na habang nanonood yung mga tao, natutuwa sila. Na habang nanonood yung mga tao, ay nakikiliti mo, no, yung kanilang atensyon. Dahil sa isang mundo na yung absorptive capacity ng mga tao, ng mga nanonood ay paliit ng paliit. Tapos itong Senate trial mo, napakahaba ng oras, kinakailangan mo ng gumawa ng mga antics to sustain their attention. Yeah. At hindi ako magugulat na yun yung strategy ng defense. To bore us to death. Para walang makinig doon sa ebidensya na lalabas. No? Hindi ako magugulat na yun ang kanilang strategy. Hindi ko sinasabi na strategy nila yun. Pero hindi ako magugulat kung ganun ang kanilang strategy. Pero kung maniniwala ako sa mga nasa paligid mo, Ronald, na lagi nating kakwentuhan, baka naman, kaya may Rule 18 dahil baka hindi naman nakailangan talaga na talagang mahikayat ang mga tao manood kasi parang baka tapos na. Medyo. Dahil yung dating numero na uphill, ngayon ay doable. Tapos yung 2/3 na 16 ay posibleng bumaba sa 14. Pero para makasigurado ka, lalagyan mo ng buffer. Halimbawa, yung impeachment ni Corona, meron kang 20 boto. Kahit may magbago ng boto na 2 o 1, meron ka pa ring buffer. Dito kasi, kung ang numbers mo 16, hindi ko sinasabi na may 16 na numero. Kung sakali lang. Pero kung sakaling yung number mo 16, dung isa ron, bumaliktad, pagbotohan, di talo. Yeah. So, kailangan mo lagyan ng buffer. Either dagdagan mo yung 16, na hindi ko sinasabi na naabot na, no? Dagdagan mo yung 16, or babaan mo yung definition ng 2/3. From 16 to 14. No? Na marami namang legal luminaries ang nasabi na dapat lang babaan. Okay. No? Gets. Pero syempre, importante na dapat kumbinsido rin yung taong bayan doon sa magiging resulta. Oo. Diba? Yes, the Importante. court of public opinion. Yes. Ronald, thank you. Sana hindi ka na-traffic dyan, pero we'll see you dito sa studio tomorrow. Sa kabilang studio bukas, ha? Thank you Salamat for din.